ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap ang makipaglaro, lalo na kung pareho kayong magaling ng taong kalaro mo. Pero kapag puso na ang pinag-uusapan ay mahirap itong paglaruan dahil tiyak na iiyak ang taong talo sa dulo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang maging talunan sa laro ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Dwight na lamang ang itawag niyo sa akin, 33 years old, at isang single na computer engineer. May rason kung bakit ako single hanggang ngayon, Papa Dudut. Ito'y dahil takot ako sa commitment. Hirap na hirap akong makipag-commit sa isang tao dahil naniniwala ako na mauubos lang ang panahon ko rito. Para kasi sa akin, nanakawin lang ng pakikipagrelasyon ang oras ko. Kaya naman mas pinili ko na lamang na huwag maghanap ng kapareha sa buhay ko. Late bloomer po kasi ako, Papa Dudut. Kung kailan ako tumanda na ay saka ko na lang na-enjoy ang pagkabinata ko. Ang mga bagay na dapat ay ginawa ko noong nasa 20s pa lamang ako ay saka ko na lamang nagagawa noong nag-30 na ako. Noon kasing bata-bata pa ako ay wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho para sa pamilya ko. Ako po kasi ang tumayong breadwinner ng pamilya namin matapos mamatay ang tatay ko sa aksidente sa motor. Ako ang tumulong kay nanay na pag-aralin ang dalawang nakababatang kapatid ko. At noong makapagtapos sila ay saka na lamang ako nakapag-focus sa sarili ko. Isa pa ay hindi ko magawang makipagrelasyon noon dahil masyado pa akong maraming pinoproblema sa buhay ko. Toxic ang kinalakhan kong pamilya, Papa Dudut. At ayaw ko nang palalain pa ang problema ko sa pamamagitan ng pagkakaroon ng girlfriend, lalo na't isa sa pangunahing nagbibigay ng stress sa akin ay ang bunso kong kapatid na si Elise, Papa Dudut. O Elise, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa nakabihis? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala, nag-resign na ako. Ano? Wala ka pang isang buwan sa pinapasukan mo ah. Ayoko na dun. Ang swapang ng boss ko, lagi akong pinipilit mag-overtime, hindi naman dinadagdagan ng sweldo ko. Elise naman, ang daming tao dyan. Hirap na hirap makahanap ng trabaho tapos ikaw, sasayangin mo lang ibinigay sa'yo? Ano magagawa ko kung ayaw ko sa trabahong yun? Ikaw naman nagpumilit sa akin na pumasok doon, di ba? Oo, nakiusap ako sa kaibigan ko na i-recommend ka niya sa pinapasukan niya. Kasi ilang buwan ka nang walang trabaho. Mabuti nga kinuha ka nila tapos sasayangin mo lang. Bawal ba magreklamo? Sa bulok yung sistema nila Porket desperada na ako makahanap ng trabaho, aabusuhin na nila ako. Hindi naman pwede yun. Kaysa naman nakatambay ka rito sa bahay. Ano, buhay prinsesa ka na lang. Tagahintay ng grasya. Ang galing mo naman. Maghahanap ako ng sarili kong trabaho. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ha? Kailan pa? Wala ka pa nga napapatunayan Simula pagkabata, sa akin ka na nakaasa. Paano ako maghahanap ng trabaho sa ganyang ugali mo? Bakit? Ginusto ko ba yung tulong mo? Hiningi ko ba yun sa'yo? Tinulungan kita kasi kapatid kita. Kung kapatid mo pala ako, huwag mong isumbat sa akin yung mga naitulong mo. Yan ang mahirap sa'yo Tutulong-tulong ka tapos kapag naghalo na ang balat sa tinalupan, uungkatin mo na yung mga naitulong mo para ano? Para ipamukha sa akin na ikaw yung mas mataas, na ikaw yung mas dominante. Totoo naman Oo, totoo. Pero wala kang karapatang bastusin ang pagkatao ko dahil may kakarampot kang naitulong sa buhay ko. Kakarampot? Pinag-aral kita. Hinanapan kita ng trabaho. Galing sa bulsa ko nagpapakain sa'yo. Saan yung kakarampot doon? Masama bang magsalita? Masama bang punahin ka lalo na kung nakikita ko yung mga pinagpaguran ko na pupunta lang sa wala? Ayan, dyan ka magaling. Ang magbilang. Isama mo na rin sa listahan pati yung pagpalit mo ng diaper ko nung baby pa ako. Yan naman yung gusto mo, di ba?
Yung araw-araw, ipinapaalala mo sa akin na wala akong narating, na ikaw lang yung magaling. Bakit kasalanan ko? Bakit ako yung mali? Ako yung bumubuhay sa atin pero ako pa yung masama? Sa pamilyang to, ako yung naghahanap buhay. Ako yung nagpapakahirap, nagpapakapagod para mabuhay kayo. Tapos ano? Ako yung kontrabida? Hindi ko sinusumbat yung mga bagay na nagawa ko sa'yo. Ang gusto ko lang naman, pahalagahan mo yung mga paghihirap ko. Pinag-aral ko kayong dalawa ng ate mo, tapos ganito yung sukling makukuha ko. Yung isa buntis, tapos ikaw walang trabaho. Magalit na kayo o magalit, pero nagagalit ako sa inyo dahil pagod na ako sa totoo lang. Alam mo kung ano yung nakakalungkot? Ni isa sa inyo, wala man lang nagpapasalamat. Ni isa sa inyo, wala man lang nagpahalaga sa effort ko. Wala eh. Sinanay nyo na kasi mga sarili nyo na nandito lang ako, nasasagot sa mga problema nyo. Tapos ka na ba? Gusto mo makarinig ng salamat? Eh di salamat. Salamat, huwaran kang kapatid. Ikaw na ang pinakamagaling. Ikaw na ang uliran sa lahat. Ikaw na. Pakaalis na nga. Hoy! Napakawala mong kwentang kausap. Nasanay na ako sa ganong klase ng buhay, Papa Dudut. Lagi na lamang kasi sa akin nakaasa ang lahat. Mula umaga hanggang gabi ako lahat ang humaharap sa mga problema ng pamilya namin. Matanda na ang mga kapatid ko kung tutuusin pero parang wala man lang silang pinagkatandaan. Dahil sa akin pa rin sila umaasa. Kapag naman naglalabas ako ng hinanakit sa kanila ay ako pa rin ang lalabas na masama. Ang malala, sa halip na maintindihan ako ng nanay namin ay mas kinakampihan pa niya ang mga kapatid ko. Ako raw ang panganay at kailangan ako ang umintindi sa mga nakababata kong kapatid. Ako na nga yung tumutulong sa kanila pero ako pa yung pinagkakaisahan. Tuwing nasisira ang araw ko dahil sa pamilya ko ay umaalis ako ng bahay. Nagpupunta ako sa mga bar at doon ay naghahanap ng babae. May isa akong lugar na paulit-ulit na pinupuntahan kung saan ako nakakakilala ng mga kababaihang willing makipag one night stand. Pagkatapos ng isang gabing puno ng sayawan at alak ay inaaya ko silang maghotel para doon namin sabay tapusin ang magdamag. Pagsapit ng umaga ay maghihiwalay kami at hindi na magkikita pang muli, Papa Dudut. Ganun na nga po ang naging buhay ko. Alak at babae na lamang ang tanging nagpapasaya sa akin lalo na tuwing stress ako sa trabaho at stress sa bahay. Sa ganung paraan ko nakilala si Sienna na noong unay nakasama ko lamang ng isang beses hanggang sa naulit muli ang pagkikita namin, Papa Dudut. Kalaunan ay siya nang naging fubo ko. Ang babaeng pinupuntahan ko kapag kailangan kong maglabas ng stress at init ng katawan, Papa Dudut. Wednesday ngayon ah. Bakit bigla ka nag-aya? Walang pinipiling araw ang pagiging bad mood ko. Bad trip ka na naman? Parang nagiging synonymous na ang pangalan ko sa pagiging bad mood mo ah. Yun naman talagang rason ba tayo nakikita, di ba? Ikaw ang gamot ko tuwing nasisira ang araw ko. Eh di dapat pala may bayad ako. Kailangan pa ba nun? Nagagawa ko naman yung parte ko, di ba? Uwi ka masaya dahil sa akin. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo ah. Sigurado ka ba na napapasaya mo ako? Hindi ba? Imposible namang hindi. Ikaw yung pinakamayingay sa ating dalawa. Matakaw ka kasi. Lagi akong gutom eh. Kaya pala sobrang aggressive mo sa kama. Lagi ka palang bad trip. Sa akin mo ba nilalabas galit mo sa mundo? Hindi lang galit nilalabas ko. Pati init at sarap ng katawan. Ako pala yung punching bag mo ha. Binubugbog mo ako sa ibang paraan. Eh dahil dyan, sagutin mo tong isang bucket ngayong gabi. Bakit ako? Dapat hati tayo. Ikaw nagyaya eh. Dapat ikaw magbayad. Ganun na ba ngayon? Ganun naman talaga dapat no. Lumabas ako para sa'yo kaya ilibre mo ako. O sige na nga. Pero sa'yo yung hotel mamaya ha. Para fair. Kailangan pa ba nun? May sasakyan naman ako eh. Doon na lang tayo. Ibang klase ka rin ah. Ang kuripot mo talaga. Pero maganda yon. Hindi ko pa nasusubukan sa sasakyan. Wag na pala. Bagong linis lang yung sasakyan ko. Baka madumihan ka agad. Oy, wala nang bawian. Wala.
binabawi ko na. Cheers tayo. Cheers para sa pamilyang toxic. Oh, cheers para sa pusong sawi. Teka, mali pala. Dapat ang hinihiling natin, yung positive. Hindi yung mga nega sa buhay. Ano ba dapat? Ganito. Cheers para sa pagkakaroon ng kasama tuwing bad trip ako. Okay, cheers para sa manlilibre sa akin ngayon. Tuloy na lang kaya natin to sa hotel. Ayaw mo na ba rito? Masyadong maingay eh. Bili na lang tayo ng maiinom sa labas tapos sa hotel na tayo uminom. Sige ba, para diretso na rin tayo. Magkaaya ka pa kasi sa bar eh, pwede namang rekta na. Sorry naman po, alam ko na sa susunod. O ano, saan tayo? Sa dati ba? Try naman natin sa iba. Kabisado na nila mukha natin sa dati. Sige. May alam ako. Tara, lika na. Isang buwan na ang lumipas simula nang nakilala ko si Sienna. 2:00 noon ng madaling araw noong napansin ko si Sienna na mag-isang nakatayo sa may gilid ng stage sa bar na pinupuntahan ko. Nakahawak siya ng isang baso ng beer at tahimik na nakikinig sa kumakantang banda. Tandang-tanda ko pa ang suot niya na black dress na abot hanggang taas ng tuhod. Papunta na sa kulay na brown ang mahaba nitong buhok na hanggang balikat. Ganong klase ng babae ang mga tipo ko, Papa Dudut. Kaya nung nakita ko siya ay agad ko siyang nilapitan at nakipagkilala ako sa kanya. Ang unang pagkikita namin yon ay nauwi sa kama. Akala ko noon ay hindi na masusundan pa ang pagkikita namin. Ganon kasi karaniwan ang mga nai-encounter kong babae. Pagkatapos naming pagsaluhan ng isang mainit na gabi ay hindi na ulit kami nagkikita kahit kailan. Pero sa pagkakataong yon ay nagkita ulit kami ni Sienna sa parehong bar pagkalipas ng ilang araw. Pinagsaluhan ulit naming dalawa ang ilang bote ng beer saka namin ito tinapos sa loob ng isang hotel malapit sa amin. Nang gabing yon ay naisipan naming dalawa na maging magpartner na lamang sa kalokohan. Nagpalitan kami ng contact number at tuwing kailangan niya ng kasama ay ako ang tinatawagan niya. Ganon din ako na kapag buwisit na buwisit ako sa buhay ay tinatawagan ko siya. Simula noon ay naging fubo na kami ni Sienna, Papa Dudut. Kaming dalawa ang madalas na magkasama sa mga kalokohan para mawala ang problema naming dalawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Magandang babae si Sienna, Papa Dudut, pero napaka-misteryosa niyang tao. Tuwing magkasama kami ay ayaw niyang pinag-uusapan namin ang tungkol sa buhay namin. Pure business lang daw dapat ang hangad namin sa isa't isa at walang halong personalan. Gusto kasi ni Sienna na maging estranghero pa rin kami kahit na lagi namang kaming nagkikita. Katawan lang daw namin ang habol namin sa bawat isa, kaya hindi na namin kailangang mag-invest ng emosyon. No feelings involved. Yan ang rule ni Sienna sa akin, Papa Dudut. Bawal magtanong tungkol sa buhay-buhay, bawal mag-share ng personal stories, at higit sa lahat ay bawal kaming ma-in love sa isa't isa. Kaya naman kahit mahigit 1 buwan na kaming nagkikita noon ay hanggang pangalan lamang ang alam ko kay Sienna. Hindi ko nga po sigurado kung totoo bang Sienna ang pangalan niya. Hindi ko alam kung saan siya nakatira, kung ano ang trabaho niya at ang mga hilig niya. Pati na rin ang birthday o maging edad niya. Sa totoo lang ay wala din naman po akong pakialam kahit na hindi ko makilala si Sienna ng lubusan. Hindi rin naman po ako interesado sa kanya noon dahil wala din naman akong planong pumasok sa isang relasyon na kasama siya. Kaya agree din po ako sa kanya na kailangan naming gawin ang mga bagay na yon. Tuwing nagkikita kami wala itong halong feelings. Pero noon yon, Papa Dudut, dahil kalaunan ay nagbago ang lahat. Nung bigla na lamang nag-open sa akin si Sienna tungkol sa problema niya sa buhay niya, Papa Dudut.
Bakit? Wala talaga ako sa mood ngayon eh. May problema ba? Pwede bang pass muna tayo ngayon? Bakit naman? Tagal nating di nagkita eh. Excited pa naman ako makita ka. Ay, ang dami ko kasing iniisip ngayon eh. Eh di sana hindi ka na lang nagpunta kung ayaw mo pala. Anong gagawin natin ngayon dito? Umuwi na lang tayo. Pasensya na talaga ha. Dali lang. Uwi agad? May problema ba? Sabihin mo na, baka makatulong ako. Wala. Akin lang yun. Hindi mo na kailangan malaman kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Alam kong eto lang ang meron tayo ngayon. Pero pwede naman magkwento eh. Marami na tayong pinagsamahan, kaya wala nang kaso sa akin yun. Di ba nga, ang rule natin, bawal magkwento tungkol sa personal na buhay? Lahat ng rule may exception. Kung problemado ka talaga, gawin natin exception tong araw na to. Sige na, nandito ako bilang kaibigan mo. Tungkol saan ba yung iniisip mo? Tungkol sa ex ko. Oh, ano meron sa kanya? Gusto na niya makipagbalikan sa akin. Ganun ba? Eh anong problema dun? Ayaw mo na sa kanya? Gusto. Gusto ko ring makipagbalikan sa kanya. Pero mawawala yung point ko kung binalikan ko siya, lalo na kung wala naman siyang ipinagbago. Ano bang rason ng hiwalayan niyo? Marami siyang issues eh. Sa sarili niya, sa pamilya, sa lahat ng bagay. Kaya kami naghiwalay kasi nadadamay ako sa kanigahan niya. Tuwing may problema siya, pati ako nahihirapan. Eh ganun naman talaga dapat, di ba? Nagtutulungan kayo sa mga problema niyo? Pero masyado nang malala yung issues niya eh. Alam mo yun, yung imbis na ma-enjoy namin yung moment naming dalawa, lagi na lang niyang nasisira dahil sa ugali niya. Napakaliit niyang tao pero ang daming bitbit na problema ng babaeng yun. Teka, babae? Oh, Dwight, may girlfriend ako. Ex-girlfriend. You mean? Bisexual ako. Pareho akong nagkakagusto sa babae at sa lalaki. Romantically attracted ako sa mga babae pero sexually mas gusto ko sa lalaki. Teka. Oh, ngayon ko lang nalaman yan ah. Oh, ngayon alam mo na. Ngayon, alam ko na nga. Kung ako tatanungin mo, isa lang ang sagot siya sa problema mo. Ano? Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Oo. Pero gusto ko kasi ayusin niya muna yung buhay niya. Hindi ko trabaho bilang girlfriend ang umayos ng buhay ng isang taong madaming pasang problema. Kung gusto niya makipagbalikan sa akin, ayusin na muna niya yung sarili niya. Eh di sabihin mo sa kanya yan. Malay natin, yan ang maging rason para magbago na yung tao. Sana nga. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pag-usapan niyong lahat. Kung wala magbabago, eh di wala magkakabalikan. Oo, alam ko na yan. Yun naman pala eh. O ikaw naman. Anong ako naman? Di ba problemado ka rin sa pamilya mo? Ikaw naman magkwento para fair. Usual na toxic family lang naman yung pinagdadaanan ko. Isang pamilya na sa akin lahat nakaasa. Lalo na yung kapatid kong bunso. Puro problema na lang ang dala sa akin. Baka naman maging siya, marami ding problema, kaya ganun. Parang pareho lang din naman pala tayo ng pinagdadaanan eh. Ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo. Kausapin mo yung kapatid mo. Alamin mo kung saan nanggagaling yung mga problema niya. Baka yun ang solusyon sa pinagdadaanan mo ngayon. Malabo na mangyari yun. Try mo lang. Okay, sige. Subukan ko siyang kausapin. Ikaw din. Kausapin mo rin yung ex mo. Sabihin mo sa kanya lahat ng ayaw at gusto mo para alam niya ginagawa niya. Okay, try ko. Ano? Pwede na ba natin ituloy yung ginagawa natin? Pass pa rin. Inom na lang tayo. Libre ko. Daya naman. Sa unang pagkakataon ay nasilip ko ang mundo ng babaeng gabi-gabi kong nakakasama. Ang dating black and white na pagtingin ko kay Sienna ay biglang nabigyan ng kulay. Hindi na lamang siya si Sienna na nakakasama ko sa inuman. Hindi na lamang siya ang Sienna na nakakasama ko sa ilalim ng kumot sa isang kwartong walang bintana. Siya na ngayon si Sienna na matapang man tignan pero malambot naman pagdating sa ex-girlfriend niya. Para siyang walang pakialam sa mundo pero marupok naman pagdating sa pag-ibig. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni Sienna ay sinunod ko ang mga payo niya sa akin, Papa Dudut. Kailangan ko raw kilalanin pa ang kapatid kong si Elise para mapakinggan at malaman kung saan ang gagaling ang ginagawa nitong pagre-rebelde. Kung iisipin ay hindi talaga kami close ng kapatid kong yon. Noong kasing nag-aaral pa lamang siya ay wala siyang ibang ginawa kundi ang gumala kasama ang mga kaibigan niya.
Hindi nito sineseryoso ang pag-aaral niya kaya ilang beses siyang bumagsak sa mga subjects niya. 7 taon siyang nag-aral Papa Dudut bago siya nakapagtapos sa kolehiyo. Doon nagsimula ang hindi namin pagkakaintindihang magkapatid. Ang awayan naming yon ay nabuo hanggang sa nasanay na lamang kaming dalawa na hindi magkasundo. Kaya naman noong naabutan ko si Elise sa bahay isang gabi ay kinausap ko siya ng masinsinan. Elise, may ginagawa ka ba? Wala. Bakit? Tatalakan mo na naman ako kasi hanggang ngayon wala pa akong trabaho? Hindi. Gusto lang kitang kausapin. Kuya, alam ko pabigat ako. Oo na, wala na akong kwenta. Kahit hindi mo na sabihin, alam ko na yan. Kahit kailan, hindi ko sinabi na wala kang kwenta. Hindi mo nga sinabi, pinaparamdam mo naman. Yun bang nararamdaman mo tuwing nagagalit ako sa'yo? Ano sa tingin mo? Akala mo ba gumagaan pakiramdam ko tuwing pinagsasabihan mo kung walang ambag dito sa bahay? Siyempre hindi. Imbis na ma-inspire ako, mas lalong bumababa ang moral ko. Sorry kung yun ang nararamdaman mo sa mga ginagawa ko. Hindi ko naman gusto mangyari yun eh. Ang gusto ko lang, magkaroon ka ng maayos na buhay. Sinong tao naman ang may ayaw magkaroon ng maayos na buhay, ha kuya? Siyempre ako rin. Gusto ko mangyari yun sa buhay ko. Kung ganun, bakit hindi mo gawin? Bakit hindi mo simulan? Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko eh. Ginagawa mo nga, pero… Pero, baka tama ka nga siguro. Baka wala talaga akong kwenta, kaya hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko. Sa tingin mo, ano yung problema? Ano yung mga rason bakit hindi ka makausad? Sabihin mo sa akin, Elise, para matulungan kita. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hirap na hirap akong harapin kung ano ba ang purpose ko sa mundong to eh. Hindi ko alam kung anong gusto ko, kung ano ba dapat ang maging future ko, kung ano ba yung mga bagay na gusto ko makuha sa buhay. Hindi ko pa alam, kuya. Naiintindihan kita. Ganyan din ako noon. Talaga ba? Parang hindi naman. Ako kasi, laging nadadala sa pressure. Parang palagi na lang na may kailangan akong tapusin. Kailangan kong graduate, kailangan kong magkatrabaho, kailangan kong makatulong. Dapat makasabay ako sa takbo ng buhay kahit na sobrang hirap humabol. Kasi ganoon naman talaga ang katotohanan. Kailangan nating sumabay. Kasi kung hindi natin gagawin yun, wala mangyayari sa buhay natin. Kaya nga ako sobrang pressured. Sobrang hirap huminga kasi feeling ko wala akong oras para gawin yun. Pilit akong hinihila ng mga responsibilidad ko sa buhay sa puntong hindi ko na kayang tumayo sa sarili ko. Kaya nagpapahila na lang ako. Bahala na kung saan ako dalhin. Lahat naman tayo nagpapahila lang eh. Pero dapat, ipakita mo sa sarili mo na kahit sobrang huli ka na, kaya mo pa rin humabol. Ako rin naman, bata pa lang. Na-pressure na ako sa mga responsibilidad na yan. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Gusto ko rin naman makatulong. Pero yun nga, tao lang din ako. Napapagod din. Mahirap kasi tayo at dahil mahirap tayo, wala tayong oras para tumigil at pag-isipan kung ano yung plano natin sa buhay. Yun yung hindi ko magawa, kuya. Hindi ko magawa mag-isip kung ano ba dapat ang kailangan kong gawin kasi araw-araw binabagabag ako ng utak ko. Matanda na ako na dapat may ginagawa na ako hindi lang para sa sarili ko kundi para sa pamilya natin. Nahihiya ako sa iyo kasi wala pa akong naibabalik. Nahihiya ako dahil hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Isang babaeng walang direksyon ng buhay. Hindi mo naman kailangan magbalik eh. Ang kailangan mo lang gawin, huwag sayangin yung mga oportunidad na dumating sa'yo. Yung mga tulong na naibigay sa'yo, gamitin mo para sa sarili mo. Mahirap, oo. Pero kakayanin naman natin yan eh. Lalo na kapag desidido talaga tayo sa mga hangarin natin. Pero di bali, hindi kita mamadaliin. Sorry kung paminsan-minsan nagagalit ako sa'yo. Sorry din, kuya, kung nasasagot-sagot kita. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. Okay lang yun. At least ngayon, alam ko na ang rason. Ngayon, pwede na tayo magsimula ulit. Salamat, kuya. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay naliwanagan din ako sa wakas tungkol sa pinagdadaanan ni Elise Papa Dudut. Dahil dito ay nagsimula kaming magkaroon ng kompormiso sa isa't isa.
Nangako si Elise na babawi siya at hindi niya hahayaang masayang ang mga pinaghirapan ko para sa kanya. Nang mga oras na yon ay maghahanap daw siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Samantala, binigyan ko naman si Elise ng sapat na oras para pag-isipan at pagplanuhan ang future niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya ipe-pressure sa mga desisyon niya sa buhay. Nangako rin ako na magiging kuya ko sa kanya na pwede niyang takbuhan kapag nangangailangan siya ng tulong. Tuwang-tuwa noon ang nanay namin dahil noon lamang niya ulit kami nakita ni Elise na nagkasundo. Sa totoo lang ay gumaan din ang loob ko noon, Papa Dudut. Para akong nabunutan ng tinik. Masarap pala sa pakiramdam ang magkaroon ng tahimik na pamilya kung saan ay walang away, inggitan at sisihan. Sobrang laki ng pasasalamat ko noon kay Sienna dahil siya ang dahilan ng lahat ng yon, Papa Dudut. Hindi naglaon ang dating pagtingin ko sa babaeng yon ay unti-unting nagbago. Kung babaeng parausan lamang ang turing ko sa kanya noon, noong mas nakilala ko pa siya ay ayoko mang aminin. Ay dahan-dahang nahulog na ang loob ko para kay Sienna. Mahal ko na siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, iba pala ang pakiramdam kapag wala kang taong kaaway. Malaking bagay para sa akin na nagkabati na kami ng kapatid ko at sa sobrang saya ko ay in-invite ko si Sienna na kumain sa labas. Alam kong bawal yon sa aming dalawa dahil sakalang kami nagkikita kapag gusto naming magpalabas ng init ng katawan. Pero sa pagkakataong yon ay sobrang thankful lamang talaga ako sa kanya kaya gusto ko siyang i-treat sa labas. Nung una ay ayaw pa sana ni Sienna na makipagkita sa akin. Karaniwang sa bar lang kasi kami nagkikita tuwing gabi dahil walang masyadong tao. Pero dahil may gusto rin daw na ipagpasalamat sa akin si Sienna, kung kaya naisip niyang makipagkita na rin. Ganon pa man ay nilinaw niyang friendly date lang ang nangyari. Kaya hindi dapat namin yon bigyan ng mali siya. Noong time na yon ay naisip ko na gusto ko pang kilalanin si Sienna ng mas mabuti. Hindi ko kasi na-imagine na may soft side din pala siya na tinatago. Simula nung nag-usap kami ng gabing yon ay naiba na ang pananaw ko sa kanya. Para bang na-touch ako sa mga nangyari. Naisip ko na baka nakabuo na siya ng tiwala sa akin kaya niya nagawang mag-open ang kanyang saloobin at gusto kong palawakin pa ang relasyon naming yon. Sa loob-loob ko ay parang gusto ko na siyang i-pursue noon, Papa Dudut. Kahit na alam kong ayaw niyang makipagrelasyon sa lalaki, ay sinubukan ko pa rin ang swerte ko at nagtapat ako ng nararamdaman ko para sa kanya. Weird. Bakit naman weird? First time lang kasi nating magkita ng may araw pa. Tuwing nagkikita tayo gabi na, 'di ba? Ngayon lang tayo lumabas ng ganitong oras, ha? Oo nga, no? Ngayon lang din tayo nagkita na walang ibang plano kundi kumain lang at hindi alak ang iniinom natin. Kakaiba kasi itong setup natin eh. Pero ang mahalaga, nag-grow na yung pagsasama natin. Na dapat hindi mangyari. Bakit naman? Di ba nga, kaya nga may rule tayo na bawal tayo mag-open para hindi na ma-develop tong samahan natin. Pang-aliw lang tayo sa isa't isa. Pampatanggal ng init ng katawan. Iniiwasan ko talaga na magkaroon tayo ng attachment kasi nga hindi maganda kapag nangyari yun. Bakit kasi ayaw mo mangyari yun? Eh kasi ayoko. Magiging problema yan kapag nagkataon. Paano mo naman nasabi? Kasi ayoko ma-fall sa'yo. Bakit naman ayaw mo? Good catch naman ako ah. Hindi pwede kasi nagkabalikan na kami ng ex ko. Talaga? Nagkabalikan na kayo? Oo. Yun din naman ang rason kung bakit ako pumayag na makipagkita sa'yo ngayon. Kasi ito na yung magiging huli nating pagkikita. Bakit naman? Syempre, hindi na ako single, no? Nung nagkikita tayo, broken ako, single, walang kasama sa buhay. O ngayon nagkabalikan na kami ng girlfriend ko, hindi na ako makikipagkita pa sa'yo.
Hindi ako cheater. Yun din ang rason kung bakit ayoko magkaroon tayo ng attachment sa isa't isa para madali tayong maghiwalay. Nakakalungkot naman. Mamimiss kita. Bakit naman? Marami pa namang ibang babae dyan eh. Babalik ka lang naman sa dati mong gawi. Ikaw na yung gusto ko eh. Huwag mo sabihin. Sabihin ano? Na nahulog na ako sa'yo? Paano kung oo? Dwight! Alam ko hindi dapat ito mangyari, pero huli na. May nararamdaman na ako eh. Mas lalo na nung gabing ibinahagi mo sa akin yung buhay mo. Tsaka sobrang laki din ang naitulong mo sa problema namin ng kapatid ko. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Paulit-ulit kong pinapaalala sa'yo na dapat walang feelings involved sa kung ano man ang meron tayo. Huwag akong sisihin mo. Sisihin mo puso ko. Ikaw yung pinili eh. Sorry, pero hindi talaga magiging tayo. Mas makakabuti nga talaga na wag na lang tayo magkita. Bigyan mo naman ako ng chance. Chance? Dwight, kakasabi ko lang na nagkabalikan na kami ng ex ko. Siya yung mahal ko. Never ako nagkagusto sa'yo. Katawan lang ang habol ko. Ganon ka rin dapat na katawan lang ang habol mo sa akin. So paano yan? Hindi na tayo magkikita kahit kailan. Hindi na. Delete mo na lahat ng contact ko sa'yo. Simula ngayon, kalimutan na natin lahat na nangyari sa atin. Kasi gano'n naman dapat nung una pa lang, di ba? O paano? Pasensya ka na ha. Hindi na kita masasamahan. Mauna na ako sa'yo. Nalungkot ako, Papa Dudut, sa pagkakahiwalay namin ni Sienna. Kung kailan kasi unti-unti nang nade-develop ang feelings ko sa kanya ay saka naman niya winakasan ang pagsasama naming dalawa. Masaya ako na masaya na siya, kaso nga lang nakakalungkot din dahil masaya siya sa piling ng iba. Wala naman po akong ibang choice kundi ang sumunod sa gusto nito. Kung ayaw na niyang ituloy ang ginagawa namin ay wala na akong magagawa pa doon. Pagkatapos ng date namin yon ay nagpaalam na kami sa isa't isa at hindi na nagkita pang muli. Never na niya akong kinontak noon at kahit na gustong gusto ko siyang tawagan at i-text ay hindi ko ito ginawa dahil alam ko namang may karelasyon na siya at ayaw kong makasira ng maayos na relasyon. Masaya pa rin naman ako, Papa Dudut, dahil nakatulong ako sa love life ni Sienna. Masaya din ako dahil bago kami nagkahiwalay ay malaki rin ang naitulong niya sa akin sa problema namin ni Elise. Dahil naayos na ang family problem namin sa bahay ay tumigil na rin ako noon sa dati kong mga gawain. Umiinom pa rin naman ako paminsan-minsan para mag-unwind pero hindi na po ako nang bababae. Unti-unting inayos ni Elise ang buhay niya. Nakahanap siya ng matinong trabaho na na-enjoy niya at masaya ako para sa kanya. For the first time ay nagkaroon kami ng Pasko na tahimik, masaya at punong-puno ng pasasalamat. Nandito na ako. Uy, sakto kuya. Nabili mo ba yung pinapabili ko? Oo, kumuha ako ng 2 manggang hinog. Para saan ba to? Gagawa ko ng mango graham. Sarap naman. Parang ngayon lang kita makikita magluto ah. Hindi naman yung lulutuin eh. Yun lang ang kaya kong gawin, kaya yun ang ambag ko ngayong Noche Buena. Ito naman yung akin. Cake. Lapag ko na dito sa mesa. Mukhang marami tayong kakainin ngayong gabi ah. Oo nga eh. Nakakatuwa kasi ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa Pasko. Anong ibig mo sabihin? Ngayon lang ako naging masaya. Naalala mo ba last year? Kumakain tayo ng walang kibuan kasi nagkasagutan tayo noon. Talaga ba? Hindi ko na maalala eh. O kaya, galing kasi ako sa labas. Pinagalitan mo ko kasi mas importante pa sa akin ang mga kaibigan kaysa sa pamilya noon. Pero ngayon nagbago na ako. Priority ko na ang pamilya natin. Nakakatuwa naman kung ganun. Masaya ako na matatapos ang taon na nagkapatawaran na ang lahat. Tsaka isa pa kuya, may bisita pala ako ngayon. Talaga? Nasaan? Papunta pa lang siya rito. Baka darating na rin yon maya-maya. Sino ba yun? Basta, papakilala ko siya sa inyo nila mama pagdating niya. Boyfriend mo ba?
Basta, surprise ko siya sa inyo. Oh, siya na yata yan. Ako na magbubukas. Oh, Sienna? Dwight? Anong… Kanina pa kita hinihintay. Halika, pumasok ka. Salamat. Ito pala yung kuya ko, si Kuya Dwight. Dito siya sa atin magno-Noche Buena. Pinaalam ko na kay nanay. Talaga? Hi, Sienna. Merry Christmas. Merry Christmas din. Kuya, may aaminin ako sa'yo. Ha? Ano? Ano yung sinabi mo? Ang sabi ko may aaminin ako. Gusto ko na sa'yo ko muna unang sabihin ng lahat bago ko to i-announce mamaya. Baka kasi hindi matanggap ni nanay yung surprise ko. Mas maganda na may backup ako. Sige, ano ba yung aaminin mo? Gusto kong ipaalam sa'yo ang totoo, kuya. Nagkakagusto ako sa babae. Siya ang girlfriend ko. Ha? Si Sienna? Girlfriend mo ang kapatid ko? Oo, siya nga. Siya yung girlfriend ko. Sorry kuya kung nagulat ka ha. Matagal ko na sanang gustong sabihin kaso hindi ko alam kung ano magiging reaction nyo eh. Tsaka isa pa, hindi naman tayo ganong close pa nun. Pero ngayon magaan na ang loob natin sa isa't isa, tumapang na ako para tanggapin ang totoo. Okay lang, huwag ka mag-sorry. Ano ka ba? Nabigla lang ako sa mga nalaman ko pero congrats. Natutuwa ako na may tiwala ka na sa akin. Sa tingin mo, tatanggapin kami ni nanay? Oo naman. Akong bahala sa kanya. Salamat kuya. Tulungan mo ko. Gagawa ako ng Graham. Paborito mo yon, di ba? Oo. Excuse lang ha. Maiwan ka muna namin. Sige. Enjoy kayo sa paggawa ng Mango Graham. Sobrang laki ng gulat ko sa mga nalaman kong revelasyon ng kapatid ko, Papa Dudut. Nagulat ako na lesbian pala siya pero mas nagulat ako na ang girlfriend niya ay walang iba kundi si Sienna. Hindi ko alam na ang dating ex pala na tinutukoy noon ni Sienna ay walang iba kundi ang kapatid ko. Proud ako sa kapatid ko, Papa Dudut, dahil sa wakas ay nakahanap siya ng tapang para aminin sa akin at sa buong pamilya namin ang totoo niyang kasarian. Tinanggap namin siya pati na rin si Sienna. Noong nagkaroon kami ng oras ni Sienna na mag-usap na dalawa ay pinakiusapan niya ako na kung maaari ay huwag ko na raw sabihin sa kapatid ko ang namagitan sa amin, Papa Dudut. Nangyayari na lamang yon dahil na heartbroken siya kay Elise, Papa Dudut. Pero agad din naman niyang tinapos kung anong meron kami noong nagkabalikan silang dalawa. Ayaw ko rin naman pong sirain ang Noche Buena namin kaya hindi na ako nagsalita pa at ayaw ko ring masira ang pagsasama nilang dalawa. At dahil baka bumalik kami sa dati ni Elise kapag nangyari yon. Ang sekreto namin ni Sienna ay nanatiling sekreto hanggang sa ngayon, Papa Dudut. Suportado ko ang naging relasyon nila ni Sienna at Elise. Minsan ay may mga awkward moments nga lang tuwing nagkikita kaming dalawa ni Sienna dahil mahirap itago na magkakilala na kaming dalawa. Isa pa ay nagkaroon ako ng kaunting feelings sa kanya noon. Pero nadisiplina ko naman po ang sarili ko. Gusto kong maging mabuting kapatid kay Elise kaya naman kung ano man ang nangyari sa pagitan namin ni Sienna noon ay kinalimutan ko na lamang, Papa Dudut. Hanggang sa ngayon ay going stronger pa rin silang dalawa. Sa kabilang banda naman ay naghahanap na rin po ako ng babae na willing na tanggapin ang commitment na ino-offer ko sa ngayon. Tapos na po kasi ako sa stage ng pagiging binata at sa tingin ko ay oras na rin po siguro na bumuo ako ng sarili kong pamilya. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagpili ng aking sulat. Mabuhay po kayo ang Barangay Love Stories, lalong-lalo na ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dwight. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever